Bago natin umpisahan ang karugtong ng ating kabanata, ay mag-shoutout muna tayo kay, pasensya na Lods, mahirap pala banggitin ang pangalan mo. At sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat. Sa ating nakalipas na kabanata ay nagkaroon ng isang komosyon sa baba ng palapaggawan ng pagpatak ng dugo ng ating bida. Sa pagpatuloy ng ating kabanata ay muntik na ngang tumama ang suntok ng isang maskuladong zombie sa mukha ng ating bida, ngunit nakaiwas pa rin ito, at nabutas ang pader sa lakas ng pinakawalang suntok ng maskuladong zombie, at batid ng ating bida na pahirap ng pahirap ang kanyang kalagayan dahil alam nito na papaakyat na rin ang ibang zombie papunta sa pinangyayarihan. Ngunit sa ngayon ang pinakamalaking problema nito ay ang pagharap sa dalawang ito. Sumugod na nga ang maskuladong zombie at winisiwas nito ang kanyang kamay na may dalang dumbbell. At madaling nakaiwas ang ating bida, yumuko ang ating bida, at naghanda na para magpakawala ng isang atake. Tumama ang kutsilyo ng ating bida at nahiwa ang dibdib ng zombie. Galit na nakatingin ang zombie dahil sa pinsalang na idulot ng ating bida. At laking gulat naman ng ating bida dahil batid nito na malakas ang pinakawalan niyang atake, pero buhay pa rin ito, at gumanti na nga ang zombie. Hinampas nito ang ating bida, hawak-hawak ang dumbbell nito, nadurog ang sahig nito sa ginawang atake, pero tumalon ang ating bida para iwasan ang atake nito. Sa pagkakatalon ng ating bida ay sumunod din sa pagtalon ng zombing aso at balak itong sakmalin, muntik na nga nitong maabot ang paa ng ating bida, ngunit nakaiwas pa rin ito sa pagkakakagat, at inapakan nito ang nguso ng asong zombie para tumambling papalayo, at tumakbo pababa ng hagdanan ang ating bida para iwasan ang dalawang zombie, dahil alam nito na mahirap kalaban ang dalawang ito, at hindi pa sapat ang lakas nito para harapin ang dalawang zombie, kaya naisipan nito na pasundin niya ito sa baba ng palapag para maipalayo niya mula sa kanilang kwarto, at baka maging delikado ang sitwasyon ni Zinyu kung magpunta ito sa kwarto nila, kaya bumaba pa ng palapag ang ating bida. Ngunit di batid ng ating bida na nakaakyat na din pala ang mga zombie mula sa baba, at na-corner na nga siya dito. Nakatingin ang ating bida sa isang maskuladong zombie dahil may binabalak na naman itong isang atake. At ayun nga, tumalon nga ito papalapit sa kanya, ngunit madaling nakapag-isip ang ating bida na kailangan niyang tumuloy pababa dahil alam nito na hindi naman ganun kalakas ang mga zombie na galing sa babang palapag, at kailangan lang nitong iwasan ang dalawang malakas na zombie. At gumawa na nga ang ating bida ng mabilis na atake. Itinusok nito ang kutsilyo sa dibdib ng isang zombie, at pagkatingin nito sa likod nakita nito na papalapit na ang maskuladong zombie at akmang gagawa na naman ng isang atake. Sa pagkakahagis ng maskuladong zombie sa dumbbell nito ay namatay ang tatlong mahihinang zombie sa atakeng ginawa nito at naputol ang mga ulo nito. Ngunit napaghandaan na ito ng ating bida dahil alam nito na paulit-ulit lang ang ginagawa nitong atake, at bigla itong nawala. Nagtaka ang maskuladong zombie dahil nawala na lang ito bigla sa paningin niya. At ang ating bida ay nakapagtago ito sa malapit na kwarto. Nagtataka itong nag-iisip dahil hindi ito nabigyan ng isang puntos sa ginawa nitong pagpatay sa isang zombie, at dagdag pa nito kailangan ba niya gumawa ng pamatay na atake. Tsaka napansin din nito na parang nadagdagan din ang mga lakas nito, dahil batid nito na sobrang lakas ng dalawang zombie at hindi naman ganito kalakas yung mga zombie na nakalaban nito sa nakaraan niyang buhay. Dagdag pa nito baka nabago din ang rate ng ebolusyon ng mga zombie sa kasalukuyan. Naramdaman ng ating bida na may pumasok na sa pinto, nakalimutan nito na may asong zombies pala, dahil ang asong zombie ay malakas ang pang-amoy nito, at naamoy nito kung saan nagtatago ang ating bida. Nasa loob na nga ang dalawa at hinahanap nila ang ating bida kung saan ito nagtatago, hinanap nito bawat sulok ng kwarto, at tahimik lang na nagtatago ang ating bida, at papalapit na nga ang maskuladong zombie, nakikiramdam ang ating bida sa mga yabag ng pagkakaapak nito, at papalapit na nga ito sa kanya, di agad ito napansin ng ating bida na nasa gilid niya na pala ito, at nakita na pala siya nito. Biglang napatingin ang ating bida dahil pumapakawala na pala ng isang malakas na suntok ang zombie. Mas alag ito ng ating bida pero batid nito ang lakas ng pinakawalang suntok, kaya lumusot ito sa ibabang palapag ng gusali, at nagulat ang dalawang zombie dahil bumagsak ito sa harapan nila. Nakahiga pero na di gumagalaw ang ating bida, random nito ang pinsala na natamo niya. Habang papalapit na ang dalawang zombie sa kanya, at sa isip ng ating bida, hanggang dito na lang ba ako? Isa pa rin ba akong basura kahit binuhay na ako? Akala ko mababago ko na ang mga pagkakamali ko sa nakaraang buhay. Dagdag pa nito ang basura ay basura,
kahit saan man ito mapunta. Pero biglang naisip nito si Zinyo at nabuhayan ito, at lumabas ang determinasyon nitong mabuhay para sa kanyang kapatid, dagdag pa nito hindi pa huli ang lahat. Hanggat buhay pa si Zinyo, hindi ako susuko. Nagising na nga ang diwal ng ating bida at pinugutan niya kaagad ng ulo ang dalawang mahihinang zombie, dagdag pa nito, tama. At may evolution 3 ako ngayon, hindi ako dapat sumuko. At nag-notify ang system, nakapatay ka ng dalawang first stage zombie, nakatanggap ka ng 2 puntos. At meron na itong 5 puntos, ginamit nito ang 3 puntos para e-upgrade ang agility nito nang bumilis ang galaw niya. May natira pa itong 2 puntos, lumabas na nga ito ng kwarto pagkalabas nito ng pintuan ay may nakita itong zombies. Nagtakang napatingin ang mga zombies sa likuran nito dahil nasa likod na pala nila ang ating bida. At nagbilang ang ating bida 1, 2, 3, 4, binilang nito ang mga zombies na nasa harap. At pumikawala na nga ito ng mabilis at nakamamatay na atake. Madali nitong napatay ang 4 na zombies, at nag-notify ang system, nakapatay ka ng 4 na first stage zombies. Nakatanggap ka ng 4 na puntos, may 6 na puntos ka na, at ginamit na niya ang 6 na puntos para e-upgrade ang kanyang strength, at nag-upgrade na ang strength nito sa 3 antas. At nagmamadali na nga ang ating bida na umakyat sa taas para puntahan si Zinyo, dahil batid nito na baka may mga zombies na nakaakyat at anden na sa kanilang kwarto, dagdag pa nito, antayin mo ako Zinyo, sana okay ka lang. Sa kabilang banda, may kumakatok na nga mula sa pinto nila, sabay tanong naman ni Zinyo na kuya, ikaw ba yan? Ngunit wala itong narinig na tugon, dagdag pa nito na nag-aalala. Kuya, sumagot ka kung ikaw ba yan. At lumapit na nga ito sa pintuan at akma na nitong aabutin ang hawak kon ng pinto para pagbuksan. At sa kabilang banda hindi alam ni Zinyo na mga zombies pala ang nasa pinto nito. Pagkabukas ni Zinyo ng pinto ay saktong dumating na ang ating bida. At natanong nito ang mga zombies na nasa pinto nila, at pumikawala kaagad ito ng isang mabilis at nakamamatay na atake, bumukas na nga ang pinto, at nakita ni Zinyo ang isang kamay ng ating bida na may dugo, kaya nagulat si Zinyo na nagsabing zombie. At sinara niya kaagad ang pintuan. At tumugon naman ang ating bida, wika nito teka lang Zinyo, ako ito. Sambit naman ni Zinyo, kuya, bastardo ka, bakit di ka sumasagot sakin? Tugon naman ng ating bida na, may dahilan ako, kaya di ako nakasagot sayo. Sabay tanong naman ni Zinyo sa loob ng kwarto, kamusta ka kuya, ayos ka lang ba? At ang lahat ng palapag ay ligtas na ba ngayon? At biglang natigilan ang ating bida sa pagkakasabi dahil napansin nito na may isa na namang kalaban, at sinabihan nito si Zinyo habang nakatingin ito ng masama sa papalapit na maskuladong zombie, wag na wag mong bubuksan ang pinto, kahit anuman ang marinig mo mamaya. Huwag mo itong buksan. Nag-aalalang tugon naman ni Zinyo, kuya. Bakit anong nangyayari, kuya? At isinara na ng ating bida ang pinto. At wika nito sa isang maskuladong zombie hanggang dyan ka lang, hindi kita hahayaang makalapit sa pintong ito, ni kahit isang hakbang lang. Galit at sigaw na tugon ng zombie, magparehistro. Magparehistro. At humakbang na nga ito, sa pagkakahakbang nito ay pumikawala ang ating bida ng isang malakas na atake mula sa paa nito, at naputol ang isang paa nito, at dagdag pa nito, sinabi ko na kanina, hindi ko hahayaang makalapit ka, ni kahit isang hakbang. At nakita ng ating bida na nasa harap pala ang asong zombies, at balak ng sakmalin ang ating bida ngunit tumalon ng malakas ang ating bida at hinagis nito ang kanyang kutsilyo para tamaan ito. Sa pagkakatama nito ay napatay nito ang asong zombies, dahil nadagdagan na ang lakas nito. Habang ito'y nasa ere ay umikot ito ng mabilis papunta sa maskuladong zombie, at pumikawala ito ng malakas na sipa, tumama ang sipa nito sa ulo ng zombie at bumagsak ang zombie dahil sa malakas na atake nito. Nakasumubsob peren ang mukha nito mula sa sahig, ngunit buhay peren ito at bumabangon. Nagtataka na nakatingin ang ating bida dahil nakakagalaw peren ito ng normal kahit wala na itong isang paa, at parang baliwala lang ang mga natamo nitong sugat. Ngunit napangiti ang ating bida dahil balak nitong subukan ang lakas ng 3 antas ng strength nito. Pumikawala na ng malakas na atake ang ating bida gamit ang kutsilyo nito at tumama ang solidong atake nito sa katawan ng maskuladong zombie. Napigilan nito ang zombie at sabay sinundan nito ng nakamamatay na atake. Hiniwa niya ito ng ilang beses gamit ang kutsilyo, at napatay niya nga ito, at nag-notify na ang system,
nakapatay ka ng 6 na beginner zombie, nakatanggap ka ng 6 na puntos. Dagdag pa nito nagawa ko. Napatay ko nga ito at naprotektahan ko ang aking nakababatang kapatid, at hindi na ako yung basura na tumatakbo para sa sariling kaligtasan. Ngunit batid ko na ang aking kasalukuyang lakas ay hindi pa sapat. Dagdag pa nito, nalalapit na din ang oras ng pagbabago, at pag dumating na ang mutation pati ang mga zombies ay naapektuhan mula dito, at nagkakaroon ito ng mga pagbabago sa lakas at pag-iisip. Kaya bago mangyari yun kailangan ko kumuha pa ng maraming puntos. At kakaunti pa lang ang pangunawa at kaalaman ko tungkol sa evolution tree, ngunit isang bagay ang sigurado ako, ito ay nakakatulong sa akin para maging mas malakas. Dagdag pa nito kailangan kong gamitin ng husto ang buff ng evolution tree, pagsasamahin ko ito, ang kaalaman ko sa aking nakaraang buhay at karanasan sa pakikipaglaban, baka mabago ko ang kasaysayan. At may pag-asa pa ang sangkatauhan. At nalinis na nga ng ating bida ang bawat palapag. At lumabas na ang ating bida mula sa gusali, naalala nito ang nakaraang buhay, na ang lahat ng tao ay dumaan sa isang depresyon at dilema. Naglalakad itong lumalapit sa isang zombie, wika nito sa buhay na ito kaya kung baguhin ang sitwasyon ko. Dagdag pa nito hapon na, kailangan ko nang bumalik, kung hindi mag-aalala na naman si Zinyo. Sabay nag-iingay ang isang zombie na nakatingin sa kanya. At binato niya ito, nataman ito sa ulo, at bigla itong namatay, nag-notify ang system na kapatay ka ng beginner zombie, nakatanggap ka ng 1 puntos. Nakabalik na nga ang ating bida sa kanilang kwarto at naliligo na ito mula sa kanilang banyo, at binuksan nito ang kanyang system sambit nito buksan ang evolution tree upgrade system, at tinignan nito ang puntos na nakuha nito. Kakaunting lang pala ang aking mga puntos na nakuha, hindi ko ito inaasahan, bagamat ito ay sapat na, kung gusto kong magpatuloy sa pagkuha ng higit pang mga evolution points, kailangan kong umalis sa apartment na ito. At sa labas ay mas lalong mapanganib, kailangan kong ipamahagi ang mga puntos ng katangian sa mga kapaki-pakinabang na katangian. Gamitin ang 5 puntos para i-upgrade ang agility sa 3 antas. At gamitin ang 2 puntos para i-upgrade ang katangiang explore sa 2 antas. At nakikita natin sa kabuuan na antas 3 na ang strength nito, ganun din ang agility nasa pangatlong antas na din, habang ang explore ay nasa pangalawang antas, at ang mental spirit nito ay nasa antas 1 parent. Ika-alas 8:55 na ng oras ng gabi kakatapos lang maligo ng ating bida at nakapagbihis na ito, naglalakad itong papunta sa bintana dahil anden si Zinyo, pagkalapit nito kay Zinyo ay tinanong niya ito, Zinyo bakit hindi ka pa natutulog? At nang makapagpahinga ka na. Tugon naman ni Zinyo, Kuya, nakita ko sa balita ngayon lang, nasabi nila ang pagdating ng mga zombies ay isang malaking kalamidad na hindi pa nararanasan ng tao, ngunit kaya nilang kontrolin ang paglaganap ng sakunang ito, at malapit nang maligtas ang sangkatauhan. Dagdag pa ni Zinyo, totoo kaya ito. Pero ang mga zombie na nakikita ko sa daan ay lalong nadadagdagan. Dagdag pa ni Zinyo madami na ang nakakagulat na pangyayari, pero iba pa rin ang nararamdaman sa kaibuturan kong puso. Tugon naman ng ating bida sa nag-aalalang si Zinyo, alam ko may paraan. Pero kahit gayon paman paprotektahan kita Zinyo kahit anuman ang mangyari, sabay lagay nito sa soft drinks na iniinom nito at inabot niya kay Zinyo, at tinanggap naman ito ni Zinyo. At nakangiti itong nakatingin kay Zinyo, dagdag pa nito bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Dali-daling tugon naman ni Zinyo na hawak-hawak ang soft drinks na binigay nito. Hindi naman sa ganun kuya, nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa paghihintay sa pagbalik mo ngayon, natatakot ako na baka hindi ka na bumalik. Dagdag pa nito kung nakakagalaw lang ako ng maginhawa, gusto ko din tumulong sa'yo kuya. Hindi ko nais na maghintay lang at magdasal lamang sa bahay. Tugon naman ng ating bida sa nalulungkot nitong kapatid, Zinyo huwag kang mag-alala, may pag-asa pa para makalakad ka ulit. Wika naman na sagot ni Zinyo sa sinabi nito, imposible yang sinasabi mo kuya, hindi mo na ako kailangan pang e-comfort, alam kong hindi na ito gagaling pa. Sa isip na tugon ng ating bida hindi ito posible, pag nagising mo ang iyong kakayahan, may posibilidad. At ngayong gabi ay magkakaroon ng meteor rain, ito ay ang pagbabago ng sangkatauhan. Seryosong nag-iisip ang ating bida na alala nito ang nakaraang buhay, nag-evolve din ang mga zombie,
at ang meteor rain ang dahilan nito. Sambit naman na sabi ni Zinyo, "Kuya, tignan mo ang langit, may kumikinang sa langit." Sa isip ng ating bida na nakatingin sa meteor rain, dumating na ang isang mapagkukunan na maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao, ang awakened source. Ang mga awakened source na ito ay magkakalat ng isang espesyal na enerhiya, ang enerhiya na ito ay kumakalat sa lahat ng mga zombies. At ang mga awakened source energy na nasa loob ng zombie ay mag-iipon ng isang tiyak na lakas, ito ay magiging gene core, at pagkatapos na makonsumo ang enerhiya ng gene core, ang tao na hindi pa nagiging awakened, ay maaaring mapuwersang at magising ang natatagong kakayahan nito, gamit ang gene core. Kailangan kong gamitin ito at hayaang ma-awaken ang karamihan sa mga tao, para kayanan nitong kalabanan ang mga zombies, at ibalik ang dating sitwasyon. Dagdag pa nito, mas kaunti lang ang populasyon ng mga tao na maaaring sumipsip sa enerhiya ng gene core, at direktang makakuha ng kakayahan. Gulat at natatakot si Zinyo sa pangyayaring nasaksihan nito. "Kuya, may meteor na lumilipad malapit sa kinalalagyan natin. At dumaan na nga ang meteor na malapit sa kanila, at bumagsak ito sa di kalayuan." At gulat naman na sambit ni Zinyo, "Kadelikado naman noon. Muntik nang matamaan ang gusali natin." Dali-daling tinignan kaagad ng ating bida kung gaano ito kalayo, distansya nito ay nasa 16 na kilometro, gamit ang ikatlong antas nito sa agility, ay kaya niya itong takbuhin ng 1 oras. "Bukas pupuntahan ko ito para makuha ang awakened source at nang magamit ito ni Zinyo, kailangan magtagumpay ako sa pagkuha nito." At sambit ni Zinyo, "Nakakatakot ito kuya, bumagsak na ang meteor, kuya kailangan nasa bahay lang tayo, dahil sobrang nakakatakot na sa labas." At gulat na nag-iisip ang ating bida dahil nabigla ito sa soft drinks na hawak-hawak nito dahil bigla itong nagyayelo. Naalala nito na hindi naman ito nagyayelo nung kinuha niya ito sa kanilang lalagyan at inabot niya ito kay Zinyo at napagtanto nito. Di kaya maaaring dahil ito sa awakened source nagising nito ang kakayahan ni Zinyo. At ngiting sabi ng ating bida mula kay Zinyo, "Zinyo, may pag-asa pa na makakatayo ka ulit, at nalalapit na yon."